Magandang araw at mapagpalang araw ng Panginoon sa inyong lahat. Binabati ko kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa serye tungkol sa Christian character, ang pag-uusapan natin ngayon ay isang katangian na madalas nating kailangan sa pang-araw-araw na buhay bilang Kristiyano, pero minsan ay hindi natin nauunawaan ng tama sa buhay Kristiyano. At yan ay ang flexibility o ang pagiging marunong na makibagay. Kapag sinabi nating flexible ang isang tao, ang unang pumapasok sa isip natin ay isang taong marunong mag-adjust. So, yan ang madalas nating maisip pag sinabi yung word na flexible. Kapag nagbago ang plano, nakaka-adjust siya o ang isang tao. Kapag may hindi inaasahang pangyayari, hindi agad siya nagagalit. Kapag may ibang paraan na mas makakatulong, handa siyang subukan iyon. Ang isang simpleng larawan na makakatulong sa atin, ang isang bagay na hindi marunong yumuko o hindi marunong mabend, kapag may pressure, ay maaaring mabali. Samantalang, ang isang bagay na may kakayahang yumuko o mabend ay maaaring makayanan ng pressure nang hindi nawawala ang kanyang anyo at layunin. Kaya kung minsan, sa matinding hagupit ng bagyo, ang mga kawayan, makikita mong sumasabay sa hangin, ngunit nakakatayo pa rin pagkatapos. Hindi kagaya ng ibang mga matitigas na puno na kapag hindi nakayanan ng hangin, nababali, natutumba, at namamatay. Pero kailangan nating maging maingat dahil ang biblical flexibility ay hindi nangangahulugan na wala tayong conviction. Yung marunong lang tayong mag-adjust pero walang conviction. Hindi ito nangangahulugan na babaguhin natin ang ating paniniwala tuwing nagbabago ang kultura. Ito yung pag may pagbabago sa culture, ang Christian, nagbabagong anyo or nagko-conform para maging in at maging katanggap-tanggap pa rin. Hindi rin ito nangangahulugan na i-compromise natin ang katotohanan para lamang hindi ma-offend ang ibang mga tao. Sa katunayan, kailangan natin ng matibay na conviction para maging tunay na flexible as far as the Bible teaching is concerned. Kailangan nating malaman kung alin ang pwedeng baguhin at alin ang hindi kailanman dapat baguhin. Ang flexibility sa konteksto ng Christian character ay kahandaang i-adjust ang ating preferences, methods, expectations, o kaya naman ay approach ayon sa sitwasyong pangkasalukuyan at sa pangangailangan ng iba. Pero hindi isinusuko ang biblical truth, ang holiness at obedience sa Panginoong Hesukristo. At dito napakaganda ng halimbawa ni Pablo sa magiging teksto natin. Kahit siya ay malaya, sinabi niya na ginawa niyang alipin ang kanyang sarili. Malaya siya, pero ginawa niyang alipin ang kanyang sarili para sa iba, alang-alang sa Ebanghelyo. Sa mga Hudyo, sabi niya, naging parang Hudyo siya. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, naging parang nasa ilalim siya ng kautusan. Yun ang sabi niya. Sa mga nasa labas ng kautusan, naging parang nasa labas ng kautusan, at sa mga mahihina, ay naging mahina rin siya. Pero, hindi niya binago ang mensahe ng Ebanghelyo. Hindi niya ipinagbili ang katotohanan para tanggapin siya ng mga tao. Kung meron mang adjustment na ginawa niya, yun ay ang kanyang pamamaraan para sa kapakanan ng misyon. Ngunit nananatili ang misyon, nananatili ang mensahe ng Ebanghelyo. Kaya yun yung adjustment niya. Dalawang extreme ang dapat nating iwasan sa pag-uusapan natin sa umagang ito. Una, yung rigidity. Sa rigidity, ito ang gusto ko, ito ang paraan ko. Ganyan ang rigidity. At ito lang ang tama. Ang ikalawa naman ay compromise. So dito maraming Kristiyanong
nalalaglag. Kahit ano na lang, basta masaya ang lahat. Di ba? Basta walang nagre-reklamo. So, i-implement na natin to para masaya ang lahat. Yan ang compromise. Pero ang biblical flexibility ay nasa gitna. Malambot tayo sa personal preferences, pero matatag tayo sa katotohanan ng Diyos. That should be the picture of flexibility that is displayed before us. Pagdating sa personal na preferences, malambot tayo. Pero pagdating sa katotohanan, matatag. Walang pwedeng bumali. Buksan natin ang ating mga Biblia sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sa kabanatang 9 at ang mga talata ay 11 hanggang 23. Unang Korinto, 9, 11 hanggang 23. 1 Corinthians chapter 9, verses 19 to 23. Babasahin ko po sa matandang salin ng Biblia. Narito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sapagkat bagaman ako'y malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan, upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan, ay tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahihina, ako'y nag-aring mahina upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. At sa talatang 23, at ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang ako'y makasamang makabahagi nito. Napakaganda. Kaya ang key text po na ating gagamitin ay yung verse 23, I do it all for the sake of the gospel. Bakit siya nagpaalipin? Siya ay wala na sa ilalim ng kautusan ni Moises. Ngunit bakit siya nag-aring tila baga nasa ilalim ng kautusan ni Moises upang makahikayat? Ang paghihikayat ay hindi pasalihin sa fraternity, kundi makahikayat na maging kabahagi ng Ebanghelyo. Sa makatwid, ang kaligtasang hatid ng mensahe ng Ebanghelyo. Sabi ni Pablo sa verse 23, I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessings. At ang talata, susing talata sa verse 22, I have become all things to all people. Yun yung flexibility niya. I have become all things to all people, that by all means, I might save some. Sa dami ng mga kaparaanan, makapagligtas siya. Siyempre, sabihin natin, hindi naman tayo nagliligtas. Oo, pero dahil ikaw ay kasangkapan, may kaloob na biyayang karunungan upang maalaman mo ang tamang approach sa pag-iebanghelyo. Ano ngayon, kaya hindi yung pag-iebanghelyo, mag-a-announce ka lang dyan na mag-evangelism tayo, magbigay tayo ng tracts, hindi. Mangmang yun, hindi ganon. May tamang paraan ng pag-iebanghelyo. At hindi yung basta-basta lang mag-i-schedule ng ganyan. So, dapat na pag-uusapan ng maayos, dapat may flexibility ang mga miyembro, at handa ang mga miyembrong tumanggap. Kung ang miyembro hindi na nasisiyahan sa mensahe ng Ebanghelyo, bakit mo yan i-send out para mag-send niyan? Hindi nila kakayanin. Kahit pag hindi handa ang church, magiging kawawa lang ang gagawin natin ganyan. Ano ang pangunahing turo na dapat nating tingnan? Ito ang gusto ko matandaan sa buong lesson.
Ang mature na Kristiyano, marunong yumuko sa kanyang personal preferences nang hindi yumuyuko sa katotohanan ng Diyos. Pwede pala yun. Yumuyuko tayo sa personal nating preferences, pero hindi yumuyuko sa katotohanan ng Diyos upang makapaglingkod sa iba at maisulong ang ebanghelyo. Diba? Ang tubig. Hindi nababago ang tubig. Pero pag nilagay mo sa container na pabilog, kaya niyang maghugis pabilog. Kapag inilagay mo sa container na square, nagiging ganun din ang hugis niya. Hindi nababago ang kanyang anyo, bagamat ang hugis ay nagbabago. So, ganon ang katangian ng isang flexible. Tingnan natin ang unang punto na masasaksihan natin. Ang flexibility ay pag-a-adjust ng ating pamamaraan nang hindi isinusuko ang katotohanan. Kaya hindi pwedeng sa lahat ng pagkakataon, lagi kang pasugod. o lagi kang paopensa. Na ito ang katotohanan, kahit sobrang sakit ng mga ginagamit mong lengguwahe, kasi ito yung katotohanan. Ang totoo, sa flexibility, mga kapatid, pwede tayong mag-adjust ng pamamaraan nang hindi natin sinusuko yung katotohanan. Pwede yon. Ito nga, yung sa impeachment trial, pwede naman palang hindi magsigawan yung mga abogado, di ba? Pero nare-raise nila ng maayos ang kanilang mga arguments. Pero yung mga taong pikunin or mahilig sa ad hominem, dinadaan sa pagsigaw, pagsindak para sila ay manalo sa argumento. Ganun din ang ginagawa ng maraming Kristiyano, dadaanin sa sindak yung kanyang kausap para wala nang mairibat sa kanya sa kung anumang punto ang kanyang ipinaglalaman. Pero mga kapatid, ang flexibility ay nangangahulugan na pwede nating i-adjust ang ating methods o pamamaraan nang hindi natin isinusuko ang truth o ang katotohanan. Balikan natin ang sinabi ni Pablo sa unang Korinto 9:11. Sabi ni Pablo, "For though I am free from all," ibig sabihin, wala siyang pananagutan, hindi siya under ng kahit ano, malaya daw siya sa kahit saan, "I have made myself a servant to all." Hindi siya servant, siya ay malaya. Tandaan nyo, si Paul ay may profession at isa siyang Roman citizen. Pero nung sabi niya, kahit malaya siya, itinuring niyang alipin siya ng lahat. Mga kapatid, napakahalaga nito. Dahil naunawaan ni Pablo ang saysay ng Christian liberty. Yan. Malaya siya kay Kristo, ngunit hindi niya ginamit ang kanyang kalayaan para ipilit ang kanyang karapatan. Di ba? Nalaman lang ng Kristiyano na pwede palang uminom ng alak, post ng inom ng alak. Wala nang pakialam sa mga nakakakita sa kanya. Di ba? Makasariling Kristiyano yon. Kusang loob niyang isinusuko ang mga legitimate rights at ang preferences niya para sa kapakanan ng iba at para sa ikasusulong ng ebanghelyo. Ginagawa kaya natin ang ganyan. Ang Christian liberty ay hindi liberty to sin. Hindi ito licentiousness. Hindi ibig sabihin na dahil malaya tayo kay Kristo, ay pwede na nating gawin ang anong gusto natin. We are not antinomian. Tandaan natin yan. Ang tunay na Christian liberty ay yung kalayaan mula sa condemnation at dominion ng kasalanan at kalayaan upang makayanan na nating mamuhay sa mundo ng may pagsunod kay Kristo. Hindi yan para sa sarili nating freedom. Yan ang dapat nating erase as far as Christian liberty is concerned. Tingnan natin ang sinabi ni Paul sa verse 20 ng ating text. To the Jews, I became as a Jew. Si Pablo ay Hudyo mismo. Pero ang punto rito ay kaya niyang makibahagay sa mga Jewish cultural circumstances kapag hindi nito sinisira ang ebanghelyo. Pwede yon. Nakikipag-usap ka. Dahil sila ay mga Hudyo,
malamang may knowledge na sila ng Old Testament. So kaya kong makipag-usap at makipagsabayan sa inyo, usap tayo about Old Testament, pero hindi mo napapansin, dinadala kita sa New Testament. So nakakasabay. Hindi yan, mali yan. Kahit Old Testament yan, Hudyo kayo, mali yung relihiyon nyo. Hindi yung nakaganyan ka kaagad. Di ba? So yun yung mga Kristiyanong harungas. Mga Kristiyanong barubal. Di ba? Yung pagpunta doon, laging nakakasira, papasok sa isang matinong iglesia. Yung matinong iglesia, imperfect, meron talagang mga pagkakamali, nagpe-praise and worship, nag-iiyakan ng mga tao, pumasok ka na isang so-called Calvinist at ginulo mo sila dahil pinaglandakan mo doon ng pagiging Calvinist mo, abay sa paningin ng Diyos, ikaw ang dapat sipain dyan. Hindi yung mga taong may maling ginagawa na sa paraan ng worship nila. Bakit? Nanggulo ka ng isang iglesia eh. Napaka-unruly, di ba? Napaka-disorder. May sakit sa utak yung mga ganun eh. Kaya mahirap makapasok sa iglesia yung mga ganyang tao. Parang mga tanga na hindi mo alam kung anong, di ba? At mahirap makapasok sa church yung mga ganyan. At may napakahalagang qualification, sinabi ni Paul, though not being myself under the law. Anong ibig sabihin? Kaya niyang makibagay sa ilang practices ng mga Hudyo nang hindi sinasabing kailangan ang mga practices na yon para maligtas ang tao sa harapan ng Diyos. Ganun ang pagiging flexible. Dito natin kailangang banggitin ang theological distinction ng sanctification at justification. Bakit? Ang justification ay ang deklarasyon ng Diyos na ang makasalanan ay matuwid sa kanyang paningin dahil sa righteousness ni Kristo na ibinilang sa kanya. Yan ang justification. Na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At hindi tayo justified dahil sa ating works o religious ceremonies. Sinasabi ng Galatians 2:16, a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. Kaya hindi kailanman tinuturo ni Pablo na ang Jewish ceremonies ang paraan para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero kaya niyang makipagsabayan sa mga Hudyo kapag pinag-uusapan nila ang righteousness. Pero pagdating kay Pablo, maingat siya na hindi makapagsalita ng taliwas sa turong Kristiyano, pero dadalhin niya doon ang kanyang kausap. So makikita natin ang balance niyan sa Acts 16:3. Si Pablo pa rin ito. Bakit? Pinatuli ni Pablo si Timoteo, kung maalala nyo. Dahil sa mga Hudyo na nandun sa lugar na pinagmimisyonan nila. Pero sa Galatians chapter 2 verse 3 to 5, si Pablo pa rin. Hindi naman niya pinilit na magpatuli si Tito. Ba't magkaiba? Bakit kay Timoteo, pinatuli niya? Pero pagdating kay Tito, hindi niya pinilit na magpatuli. Bakit? Dahil sa Acts 16, ang circumcision ay isang missionary accommodation. Hindi ka tatanggapin sa lugar pag di mo ginawa yon. Kaya gawin mo. It's a missionary accommodation. Pero sa Galatians 2, ginagamit na ang circumcision bilang requirement para sa acceptance ng church. Kaya sabi ni Paul, wag. So wala kayang pagkakaiba. So, sinuko nila ang freedom nila for missionary accommodation sa Acts 16, pero nung ang naging pananaw na ng mga Hudyo ay requirement ang tuli para tanggapin sa kaharian ng Diyos, doon nanindigan si Pablo, di yan kailangan. Kaya hindi niya hinayaang magpatuli si Tito. Doon hindi pumayag si Pablo. Kaya may mga bagay na maaari nating baguhin bilang method. Pero may mga bagay na hindi nating maaaring baguhin dahil nakatali ang mga iyon sa gospel truth. Sa makatwid, mga kapatid, sa Kristiyano, may mga tinatawag tayong negotiables.
Pero may mga tinatawag tayong non-negotiables. At ang non-negotiables ay yung mga pinaglalaban nating core tenets ng Christian faith. Hindi tayo patitiklop pagdating sa mga gospel truths. Kaya ito po ang biblical flexibility. Nagbabago ang method nang hindi nagbabago ang message. Yan ang very important. Makikita rin natin ito sa Panginoong Hesus. Iba ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Nicodemo sa Juan 3. Iba rin ang paraan ng kanyang pakikipag-usap sa babaeng Samaritana sa ika-4 na kabanata ng Juan. Naging parang children's Sunday school teacher si Jesus sa Mark chapter 10. Dahil ang mga kausap niya ay mga bata. Wala ka naman mag-Sunday school ka, ganito parang yung paraan ng pagtuturo mo, tapos ang mga bata mo ay 10 anyos, 11 anyos. Eh, syempre, para kang nagsasalita ng bata, para kang Miss Rachel. Di ba? Yung pinapanood sa YouTube ng mga bata na, count 1, 2, 3, mga ganyan. Di ba? So, iniiba mo yung boses mo. Dahil, iba ang iyong mga audience. Naging parang eskriba naman ang tunog ni Jesus nang kausap niya ang mga religious leaders sa Matthew 23. Kaya hindi ka uniform. Iba ang approach dahil sa ibang tao at sitwasyon. Naalaala niyo ba, kung nakikinig kayo sa mga preaching ni Pastor Ishmael Montejo ng Cubao Reformed Baptist Church, pag pinapakinggan niyo siya, nagsasalita sa pulpit ng church niya, talaga namang matatas at tila baga nasa loob ka ng isang commencement exercises. Pero nung siya'y inimbita na maging speaker doon sa Kupang, na ang mas maraming audience ay mga bata, di ba para siya naging Sunday school teacher ng mga bata? Yon ang flexibility. Hindi ka uniform. Di ba? Lalo na kung scripted ka, hindi mo kaya maging flexible. Kasi scripted ka eh. Di ba? Pero kung guided ka lang ng manuscript, kaya mong wala rin yan, guide mo lang talaga yan, then that's fine. Diba? So, napakaganda nun. Kaya mga kapatid, ito rin ang dapat nating matutunan sa ministeryo. Na kapag nagtuturo tayo sa mga bata, hindi natin binabawasan yung truth, pero ipinapaliwanag lamang natin ito sa paraang kaya nilang maunawaan. Hindi sige mga bata, para lang masabing may kabanalan yung ginagawa, sige magkulay kayo dyan ng Noah's Ark na nagsisiksikan yung mga hayop, di ba? So, ganun ang ginagawa ng mga Sunday school teachers. Susuksukan ng pagkain yung bunga nga, parang di maingay. Kasi naririnig dun sa sa mga matanda. Di ba ganyan ang ginagawa? Ganyan ang ginagawa eh. Magkulay kayo dyan, mga bata. O, mamaya susuksukan ng pagkain yung bunga nga para hindi mag-ingay. Di ba? Pero alam mo, ang nakakalungkot, pinag-uusapan natin ngayon, pero pinagtatawanan natin ngayon. Pero nakakalungkot, wala tayong mga bata. Paano uusad ang susunod na henerasyon ng iglesia nang wala tayo niyan? Ang unang practical na hamon, hindi yung pumunta dyan sa mga street, maganda ng mga bata, hindi ganon. Asa na mga miyembrong single? Magsipag-asawa at mag-anak. yun ang pinakamalapit, yun ang pinaka-practical. Kasi, syempre, may ibig sabihin, may susundan pa o may susunod pa na henerasyon ang iglesia. Ngayon, kapag evangelism sa taong walang background sa Bible, yan marami kasi ako naririnig ng mga nag-evangelize, yung kausap nila parang ina-assume nilang may alam na sa Bible kaagad. Yan po ang sinasabi ni Pablo. Teka, sino si Pablo? Marami akong kilala Pablo. Yung nag-tricycle, yung, di ba? So, ginaganon. Kapag walang background sa Bible, pwedeng magsimula muna tayo sa creation, sa sin, sa judgment, at saka gospel. Kapag kinausap natin ay taong pamilyar na sa scripture, iba ang sisimulan natin. Ano yung alam mo? Tas gigibayin ko. Yan. Ganun na ang pamamaraan natin. Kaya, ang message ay biblical pa rin, pero ang approach, depende.
at nag-a-adjust. At malinaw ang dahilan ni Pablo sa 1 Corinthians 9:23, yung text natin, ginawa ko ang lahat ng bagay na yan alang-alang sa ebanghelyo. Kaya ang gospel ang guardrail ng kanyang flexibility. Yung flexible, hindi yung parang tinangay-tangay na ng hangin, tas nabagsak sa kung saan, buo pa rin, hindi. Ang flexible, may kinakapitan pa rin. Na kahit gumagalaw-galaw ka, di ka maaalis doon. Yon. So, para bang halimbawa, yung nakatali na bangka, humahampas-hampas na yung yung bangka, hampas-hampas na rin. Pero hindi siya maaalis doon. Tapos matibay pa yung bangka. Ayun. Matibay pa yung tali. Nakaangkla pa yung bangka. Yon ang sinasabi nating flexible. Kaya mga kapatid, dito, kailangan nating matutunan ng isang napakahalagang distinction. Hindi lahat ng conviction na meron tayo ay totoong utos ng Bible. May mga bagay na dapat nating paniwalaan at sundin dahil malinaw na tinuturo to ng Bible. Pero may mga ibang bagay na preference lang naman natin, tas nakasanayan natin, huwag nating ipaglaban yun. Yung mga bagay na gusto lang natin dahil yun na nakasanayan, doon tayo convenient, maganda para sa atin, o sa tingin natin mas maayos yon, baka malito tayo sa distinction ng non-negotiable sa pwede nating i-compromise. Ang problema ay kapag itinataas natin ang preference over sa level ng scripture. At kapag ginawa natin yon, maaari nating simulang husgahan ang ibang mga mananampalataya dahil sa mga bagay na hindi naman iniutos ng Diyos. Malinaw ang Roma, Kabanatang 14, napakahalaga nito, dahil tinuturuan tayo ni Pablo na may mga bagay na legitimate matters of conscience. Ibig sabihin ng legitimate matters of conscience is bahala ang Kristiyano pagdating sa bagay na yon. Kunyari, kung ang Kristiyano sa palagay niya madumi ang baboy, huwag mo siyang pakialaman. Diba? Huwag mo siyang dadaanin sa... Nung nagpakita yung anghel kay Pedro, pinakain na siya ng baboy. Hindi siya si Pedro. At hindi iniutos yon na gagawin ng lahat ng Kristiyano. Kaya minsan, ang isang Kristiyano nawawalan ng gana sa iglesia dahil sa mga kapatiran na dinidiktahan siya sa kung ano ang dapat na maging preferences niya sa mga bagay-bagay. Karamihan pa niyan, yung mga matatandang ladies na parang hindi masaya sa mga asawa nila, di ba? At wala na silang ibang ginawa, kundi tingnan yung mga mas bata sa kanila. Ganun ang itsura lagi. Di ba? So, wala nang magawa. Hindi ko pa mahal na asawa mo. So, sideline lang naman. Ano lang naman yan? Side comment. Ngayon, makikita natin, hindi natin dapat i-despise o husgahan ang kapatid dahil lang sa mga ganong bagay. Sabi sa Romans 14:17, "For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit." May mga Kristiyanong ganyan eh. Lahat na lang, pinuna na lang yung pagkain, pinuna yung iniinom, pinuna yung paraan ng pagkain, pati pagmuya, pinuna. Di ba? May mga ganyan eh. Mga Kristiyano yun. Eh, hindi naman yan ang mahalagang bagay sa karyan ng Diyos. Bakit yan ang aatupagin? Kaya, hindi ibig sabihin nito na lahat ay negotiable. Hindi tayo flexible tungkol sa lying, sexual immorality. Pag napatunayang sexual immorality, wala tayong pwedeng ipangangatwiran dyan na isang beses lang naman. Walang ganon. Pag yan ay mga ganyang bagay, may paglabag sa kabanalan, hindi tayo flexible sa mga bagay na yan. Ano pa? Idolatry, hatred, false teaching, or denial of the gospel, kasi may malinaw na mga utos ang Diyos na dapat gawin sa mga bagay na yan. Alright? Kaya hindi pwedeng sabihin ng Kristiyano, nasa Diyos naman yung pagliligtas. Malay mo, maligtas, di ba? Hindi ganon. May malinaw na command ang Diyos na dapat gawin sa mga bagay na yan. Kaya walang flexibility sa ganyan.
Doon lang sa mga bagay na binigyan tayo ng freedom or liberty, doon tayo pwedeng mag-explore kung anong mga tamang approach or methods ang maaari nating gawin. Kaya isang magandang tanong, bago tayo maging matigas sa isang bagay, bago natin panindigan na dapat tayo maging matigas sa isang bagay, itanong muna natin, iniutos ba talaga ito ng scripture? O baka preference ko lang ito? Yan. So bago ka maging matigas sa isang bagay, ganyan ang gawin natin. Isang magandang paghahalimbawa ay si Hudson Taylor. Siya ay isang missionary. Nung siya ay naglingkod sa China, siya ang missionary sa China, nagsikap siyang una, matutunan yung language. Yan. Alam nga naman, pilitin niya yung mga tao mag-English. Eh, ikaw yung pumunta dyan, kung di ka ba naman ugok, di ba? So, dahil ikaw ang pumunta dyan, matuto ka na mag-Mandarin o mag-Cantonese. Gumamit siya ng Chinese clothing, nagsuot din siya ng mga suot ng clothing. Kaya hindi ko maintindihan yung mga Kristiyano doon sa Middle East na gustong ipabago yung kasuotan dahil mukhang pang-Muslim daw. Ba't teka? Anong gusto mo? Maging Western? Maging Amerikano na rin? Hindi. Tandaan natin, nagtatranscend ang gospel sa mga culture. Kaya hindi mo maaaring diktahan o palitan ng isang kultura na wala namang direktang pagsalungat sa ebanghelyo. Kaya kung may tao dito na gustong magbelo ka, di magbelo ka dyan, di ba? Wala naman nagbabawal sa'yo. Pero kung sabihin mong kailangan yan para tanggapin kasakarian ng Diyos, pipilasin ka yan sa harapan mo. Diba? Bakit? Kasi gospel, mag-aakusa ka na hindi nagsusot niya na hindi ligtas. Eh, hindi mo na ako papayag nun. O kung gawin mo, sige, mamanahimik ka dyan. Di ba? Pero kung sasabihin mong kailangan yan para tanggapin ng isang tao sa kaharian ng Diyos, burahin mo muna yung mga nasa Facebook mo, nakita yung cleavage mo at kung ano-ano, bago mo sabihin sa akin yan. Mga hipokrito. Gumamit din si Hudson Taylor ng hairstyle. Yung parang mga Shaolin, di ba? Para siya yung katanggap-tanggap. Para hindi siya tingnan na isang banyaga na ang layunin ay makapanakop. So, napakaganda niyan. May mga Western Christians na pumuna sa kanya sa ginawa niyang yan dahil sa ginawa niyang adaptation. Pero nauunawaan ni Taylor na ang Western clothing, ang Western hairstyle, at ang Western culture customs ay hindi gospel. Kaya hindi niya kailangang ipagpilitan yan. Pero siyempre, kung missionary ka, nagpunta ka sa tribo, hindi marunong mag-toothbrush, turuan mo, di ba? Hindi marunong mag-shampoo, turuan mo dahil hygiene yun eh. Pero yung pilitin mo sila na magsuot ng kung paano nagsusuot ng mga taga-syudad, over na yon. Pwede mong i-alok, pero hindi mo pwedeng ipilit. Kaya kung sila yung mga Kristiyano pa rin na pupunta sa church para nakabahag, di ba? So, unti-unti lang ang adjustment. Hindi mo haharangin sa pinto, ops, hanggang dyan ka lang. Ba? Ba't ganyan yung tsura mo? Nakabag ka. So, hindi natin hahatulan sa ganun. Handa si Taylor na baguhin ang mga bagay na hindi naman iniutos ng Diyos upang alisin ang mga unnecessary cultural barriers sa ministry. Baka kasi mamaya, hindi ka napakinggan. Dahil ang nasa isip nila, pinipilit mo kaming maging kagaya mo. Kaya hindi ibig sabihin nito na ang lahat ng ginagawa ni Taylor ay dapat nating gayahin, pero ang lesson ay ito. Kailangan nating matutong paghiwalayin ano ang biblical truth at ang cultural preferences lamang. So yan ang ibig sabihin. Kaya minsan kailangan nating itanong, ipinagtatanggol ko ba talaga ang scripture o ipinagtatanggol ko lang yung comfort ko? Yan. Pinoprotektahan ko ba ang biblical conviction o pinoprotektahan ko lang ang nakasanayan kong paraan? Dahil minsan, ang pinaka-spiritual na masasabi natin ay hindi mahalaga ang preference ko, kundi kung paano ako makakapaglingkod sa taong ito. Na? Kaya, tinan mo yung mga Bible bag, talagang naka-necktie pa, di ba? Pag ganun naman tayo dati, di ba? So, naging masaya naman tayo doon, kaya okay lang yun, di ba? Pero yung walang dyan,
tirik na tirik yung araw, tapos nakaganyan ka sa loob ng church, tapos di-electric pan lang kayo, di ba? Para ka mukhang... Pwede ka nga mag-church na naka-t-shirt ka lang eh. Di ba? Nakapantalong ka lang eh. Kung babae ka, hindi ka sanay magpalda, sige magpantalong ka. Hindi naman na tayo nasa panahon na mukha kang tomboy kapag nakapantalong ka. Noon, 18th century, 17th century, walang naggaganyan. Kaya maaakusahan ka. Pero ngayon na damit na rin yan ng babae, sige, pasok sa church. Di ba? Ngayon, pag nakasali kayo sa ibang mga church na hindi nyo kagaya, tapos pinupuna kayo, di ba? Malambot sa personal preferences pero matigas sa katotohanan, sabihin mo lang, kapatid, wala kang pakialam. Malambot mong sabihin, wala kang pakialam. Diba? Peace tayo. Huwag mo akong pakialaman. So, walang masamang sabihin yon. Bakit? Halatang chismosa to eh, halatang pakialamera to eh. So, sabihin mo na yon. So, pwede mo siyang husga. Ito yung klase ng Kristiyano na mapunain, di ba? Kaya, supplyin mo na. Kaya, paano natin i-apply ito sa punto natin? Matuto tayong paghiwalayin ang biblical conviction sa personal preferences. Ikalawa, maging handang baguhin ang method kapag ang method na ginagamit natin ay hindi naman requirement ng Scripture. Ikatlo, huwag gamitin ang Christian liberty para lang sa pagiging selfish. Si Pablo ay malaya pero pinili niyang maging servant. At ikaapat, huwag isakripisyo ang truth para lang hindi ma-offend ang tao. Yan ang wag na wag natin gagawin. Tandaan natin, flexible tayo sa methodologies, pero immovable pagdating sa gospel. Yan ang dapat nating maging marka. Ikalawang punto, ang flexibility ay pagkatuto ng contentment kapag binabago ng Diyos ang ating mga kalagayan. Anong ibig sabihin nito? Kung babalik tayo sa Philippians chapter 4 at sa verse 11, alam natin to, memory verse ng marami. Sinabi ni Pablo, I have learned that in whatsoever state I am, therewith to be content. Kailangan daw maging kontento. At sa verse 12, sinabi niya, alam niya kung paano maging mababa at alam niya kung paano maging mataas. Pansinin natin ang salitang learned or learned. Ang contentment ay isang bagay na natutunan ni Pablo sa pamamagitan ng mga karanasan at mga providensiya ng Diyos. Dito natin maaaring gamitin ang tinatawag nating divine providence. Alright? Dahil ang providence ay ang soberanong preservation, governance, at direksyon ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha at sa lahat ng pangyayari ayon sa kanyang wise at holy purpose. Ibig sabihin, ang Christian flexibility ay hindi lang pagiging easygoing, kundi ito ay theological response sa providence ng Diyos. Bakit po kailangan pag-aralan ng flexibility? Dahil may providence yung Diyos. At yung providence ng Diyos, di mo alam kung saan ka laging dadalhin. At napakahalaga ng flexibility para prepared ka at alam mo ang tamang response sa isang specific situation. Kaya napaka-importante na alam natin yan. Gumagawa tayo ng plano. Pero, maaaring hindi yun yung plano ng Diyos sa atin. Napaka-basic niya. Alam na, kahit Pentecostal, sinasabi yan. Ngayon, inaasahan tayo, pero maaaring iba pala ang ipagkakaloob ng Diyos. At dahil alam nating soberano ang Diyos, hindi natin kailangan mag-collapse kapag nagbago ang circumstances sa paligid natin. Basahin natin ang James chapter 4, verses 13 to 15. James chapter 4, verses 13 to 15. Ganito po ang ating mababasa. Magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan
at titira kami doon ng 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sangdaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapahawi. Alam natin yung verse 14 pero na binabasa yung 13. So, nanggagaling tayo sa yung isang taong may pride na akala niya, controlled niya ang future niya dahil sa mga resources na meron siya in the present. Pero sa verse 14, pinapakita ni James as theologian and as apostle, yung katotohanan na we don't hold our own life. Dahil ang Diyos mismo ay may sarili niyang plano sa kanyang mga nilikha. Kaya huwag tayong magsasalita tungkol sa bukas na para bagang kontrolado natin ito. Sa halip, sinabi ng salita ng Diyos na ang dapat lagi nating sinasabi, God willing. Lord willing. Di ba? Dapat lagi yon. O mga kapatid, next week, ganito po ang topic natin, Lord willing. So, yun ang period ng Christianity. Lord willing. Laging sinasabi natin yun. Napakaganda nito. Maaari tayong magplano ng mabuti, ngunit dapat nating hawakan na ang ating mga plano ng may bukas na kamay. Bakit? Para bigyang daan ang mas nakakahigit na plano ng Diyos. Sige, plano ka lang ng ikakabuti mo. Pero ang plano mo, open. Ibig sabihin, you give way for God sa kanyang sariling plano. Kaya napakaganda niyan. Si Pablo mismo ay nakaranas nito. Nakaranas siya ng imprisonment, persecution, hunger, abundance, at need. Siyempre, hindi naman ministry strategy ni Paul yung makulong. Di ba? Nangyari talaga yon, di ba? Hindi ba pwedeng sabihin, strategy niya yon. Walang sinong matinong ministro na gusto yung pumasok sa kulungan para makapaghayag ng ebanghelyo. Yung mga nagpe-prison ministry, nasa labas ng rehas eh. Di nga lumalapit dahil baka hablutin sila eh. Di ba? So, hindi yun magiging ministry strategy. Pero, kahit ganon, natutuhan niyang maging kontento. Ano sabi ng Philippians 4:13? I can do all things through Him who strengthens me. Kaya iintindihin mo si Pablo. Nung time na sinabi niya to, siya ba ay nasa boxing match? Di ba? Siya ba ay nasa take one to fight na may kalaban siya? I can do all things through Christ. Hindi. Nasa laban siya ng ministeryo. Kaya hindi yan tungkol sa mga personal mong ginagawa at sabihin mo, I can do all things through Christ, exam sa bar. I can do all things through Christ, exam sa CPA. I can do all things through Christ. Wala namang ganun mga karanasan sa New Testament eh. Kaya hindi mo yung pwedeng ihambing doon. Please lang, pagpahingayin nyo na po yung Philippians 4:13. Di ba? Huwag na po kung saan yun nakikita. Minsan nasa gulong, minsan nasa sasakyan. Di ba? Pero, pagpaliwanagin mo yung nagpapaskill nun, di niya alam ang ibig sabihin nun. At kapag pinakita mo na tungkol po yan nung si Pablo ay na-imprison. Bakit? Dahil si Pablo, kahit na-imprison, hindi napigilan yung bunganga. Salita pa rin ng salita ng gospel. At meron pa rin mga naliligtas. Yun ang ibig sabihin niya na I can do all things through Christ. Hindi yan tungkol sa mabuksan ko yung coke na to through Christ. Hindi ganon. Na sa lahat ng bagay ay ina-apply natin yung ganong verse. Gasgas niyan. Isa pa yung Isaiah 60 na if the time is right, the Lord will make it happen. Di ba? Palang mukha mo, di ka nga nagsisimba eh. Tapos gagamit-gamit ka pa niyan. Di ba? Kakahiya itong mga tao na ito. Di ba? Ikaw na nagsisimba, sinisikap mo nga pag-aralan yung context, di ba? Tapos ikaw gagamit-gamitin mo lang yan. Buti na lang, walang copyright yung scripture, no? Kaya walang makakasuhan ng copyright infringement. Huwag lang kayong gagamit ng ESV dahil may copyright yan. Pero kung King James, okay lang yan. Di ba? Nakakalungkot kasi na ginagamit to sa kung ano-anong bagay. Kahit yung manalo sa loto, di ba? Kaya,
Sa context, hindi sinasabi ni Pablo na kaya niyang gawin ang bawat pangarap niya dahil kay Christ. Ganun kasi ang nasa isip ng mga tao ngayon. Ang sinasabi niya, kaya niyang manatiling tapat at content kahit nasa abundance o deprivation siya dahil pinalalakas siya ni Kristo. Yun ang ibig sabihin. Yan ang tunay na Christian flexibility. Hindi umaasa na laging ideal ang circumstances, kundi umaasa tayo si Kristo lang ay sapat na sa anumang circumstances. Ayun. Kayang mangaral ng mga ministro ng gospel kahit malobat ang laptop niya? O malobat ang cellphone niya? O walang internet? Bible lang ang meron siya? Ang malupit, kapag nasa isip niya na yung Bible, yun. Kahit wala ka pang nakabuklat dyan. Kaya mong mag-preach ng mga na-memorize mo ng scripture. Ganun ang isang seryoso at flexible. Sabi ng iba, maganda yung cellphone na nasa Bible kasi pag gabi, makikita mo. Totoo nga naman. Kasi yung ganito, tatapatan pa ng ilaw. Eh kung walang elektrisidad, di ba? Wala rin kwenta. Pipilitin mong basahin eh. Hindi mo naman yan makakapa eh. Di ba? Para mabasa. O, ang disadvantage naman ng Bible na nasa cellphone, nalolobat. O kaya, kapag wala kang internet, di gagana. O kaya, matutokso ka na kapag may nag-text sa'yo o may nag-chat sa'yo, buksan yun at mawala ka na sa focus mo. Pero parehas, may disadvantage. Di ba? So, ano mas maganda? Kabisaduhin mo. Para mas lalo kang maging flexible, kabisaduhin mo. Lalo na kung ministro ka, lagi mo naman yung ginagawa, kahit di mo sinasadya, di ba nakakabisa mo yung scripture? Hindi ko sinasabing from Genesis 1 to Revelation, kundi lahat ng mga alam mong mahalagang verse sa pangangaral, nasa isip mo na. Kaya kahit wala kang outline, pwede kang mag-Sunday school ng Doctrines of Grace, alam mo kung anong verse ang magpapatunay. Ganyan ang discipline ko. Ang discipline ko, mga kapatid, pag may isang topic na binabanggit sa Bible, magkakabisa ako ng 5 verse tungkol doon. Hindi lahat kailangan. Para lang lagi kang may supporting verse kapag ka may minimension ka. Kasi hindi naman pwedeng laway-laway lang, di ba? Na sabi ko lang, di ba? Dahil pagka ganun, maniniwala ka na may tao talaga yung Holy Spirit. Si pangalan nun? Yung apostle na matanda. Siya daw ang Holy Spirit. Na? Kawawa yung mga follower niya. Tapos meron pa silang mga pendant, mga Bible code na dala-dala para daw maging protektado sila. Mga tao hindi nagbabasa ng Bible yun. Pero may mga bit-bit na Bible. Kaya hindi porke may bit-bit na Bible ay tamang banal o tamang maayos na, di ba? Nagdadala siya ng Bible. Dadala siya ng Bible pero wala lang yun, di ba? Hindi niya binubuksan. Hindi niya alam na may pilas na doon, di ba? Kaya naalala niyo yung kwento na yung pastor bumisita sa isang mag-asawa niyang miyembro. Tapos sabi nung mag-asawang miyembro, Pastor, dahil special guest kita, itong silver spoon ang papagamit ko sa'yo na kubyertos. So, pinagamit niya. Ang ginawa ng pastor, kinuha yung Bible nila na nasa altar, dun tinago yung silver spoon. So, yung mag-asawa, pinagdududahan yung pastor na ninakaw. Kaya nung pagbalik ng pastor, parang pagkalipas ng mga ilang buwan, sabi, Pastor, hindi naman po sa pinagbibintangan ka namin, pero curious lang po kami. Naiuwi niyo po ba yung silver na kutsara? Hindi, inipit ko na sa Bible niyo. So, ibig sabihin, hindi nagbukas ng Bible yung mag-asawa. Sa duration na umalis yung pastor at sa kanyang pagbabalik. So, yan yung mga makikita natin na kaya hindi nakakayanan ng Kristiyano na maging flexible. Dahil tamad pagdating sa personal na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano ang mga karaniwang pagkakamali at kasalanan laban sa flexibility? Una, yung stubbornness na tinatawag natin conviction. May mga tao na nagsasabi, I am a principled man kasi. Yeah? Kaya pinagpipilitan niya yon. Pero, ang totoo, ayaw lang niyang magbago.
Parang yung mga landmark na ito na yung pinaninindigan namin eh. O kaya kahit ma-discover na lang mali, ito pa rin yung pinaninindigan namin. Tapos aakusahan nila yung mga naging reform na pabago-bago ka naman ng paniniwala eh. Eh yun ang pagiging flexible. Na-discover ko yung mas tama, nandito na ako ngayon. Oh. Pero yung mga landmark, lagi na lang sasabihin, sige, kapag ka totoo yan, mas maganda yan, sasama ako. Hindi mo sumasama, di ba? Peke ka. Ayaw mo lang, ma-pride ka lang talaga. Diba? Sige, pag mas maganda yan, dyan, sama tayo dyan. Hindi naman, di ba? Nandun pa rin siya. Tapos sabihin, huwag ka na magbasa ng mga yan, ha? Kasi nadideceive ka. Pero totoo, hindi niya kaya. So dahil lang pala sa pride yon. Ang biblical conviction ay nakaugat lagi sa salita ng Diyos, kaya minsan yung pagtitigas ng ulo ay resulta ng pride. Eh, hindi pwede yan. Sabi nga nung dating miyembro dito, dapat ang pride, fried chicken. Diba? Hindi kayabangan. Pero siya yun. Ikalawa, ang confusion between conviction and preference. Maaari nating ituring na biblical command ang ating preferred schedule. Kunyari, ang service ng church, 9:30. Tapos akusahan mo ng parang napakamakasalanan ng mga delay. Diba? Ganun. Diba? Samantalang, schedule lang naman yun ng Lord's Day. Kaya kung napansin mo na parang hindi na kaya ng mga miyembro yung ganong oras, edi adjust. Diba? Ngayon, may mga legalistic na, ba't natin pabaguhin? Ang sabi ng Bible, remove not the ancient landmark. Diba? Baliw. Hindi yung tungkol sa ganon. Schedule lang yan. Diba? Kaya kapag preferences, pwedeng baguhin. Pag tradition lang, pwedeng baguhin. Worship preferences, dapat nakaayon tayo sa salita ng Diyos. Food, clothing, methods, o kaya organizational habits, lahat yan pwedeng baguhin. Huwag lang magbabago ang message. Ikatlo, people pleasing. Ito naman yung kabilang extreme. May mga taong binabago ang conviction nila para lang tanggapin sila ng ibang tao. Halimbawa, ay, Calvinist naman ako, pero hindi ko siya pinipreach kasi nakakaano sa mga tao yan. So, ganyan yan, yung extreme na yan. So, sasabihin nila, Calvinist sila, pero di daw nila pinipreach. Pinipreach lang daw nila sa mga seryosong estudyante para daw lumalim ang pangunawa nila sa salvation. Ano ngayon ang nangyayari din sa mga walang ganong kalaman? Mga peking Kristiyano pala. Kaya yun, para lang ma-accommodate, isusuko yung katotohanan. Tanda natin, may mga taong binabago ang conviction nila para lang tanggapin sila ng ibang tao. Pero nung sabi ng Galatians 1:10, For am I now seeking the approval of man or God? Yan ang question ni Pablo. Kanino ba ako dapat nakatingin? Ma-approve ng tao o ma-approve ng Diyos? Obvious naman ang sagot. So, anong ibig sabihin ng text na yon? So, kahit hindi ako i-approve ng tao, ang mahalaga ay in-approve ako ng Diyos. Ikaapat ay yung worldly conformity. Sabi ng Romans 12:2, Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Anong ibig sabihin? Hindi natin binabago ang standard ng Diyos dahil lamang na may nagbabago sa culture. Alright? Ano po ang nagbago sa culture ngayon? Ang nagbago sa culture ngayon ay napakatindi na ng pagsinta ng tao sa mga aso. Yan, hindi naman ganyan noon eh. Di ba? Noon nga sabi, ang aso ay bantay ng tahanan. Ngayon, tao na yung nagbabantay dun sa aso. At nasa loob na ng kanyang bahay. Katabi pa niya sa kama. At yung iba, ayaw mag-anak dahil aso lang sapat na. No? Yan ang mga pagbabago sa culture. Pero, pag dumating yung point na may pupunta dito, miyembro, may dalang aso, tas tae dyan, tae riyan, sisipayin ko yung aso mo. So, bakit? Iligpit mo yan. Itama mo, iwasto mo yan. Hindi naman dahil sa malupit ako sa hayop, pero ayoko mabitbit sa loob ng iglesia yung nangyayaring kultura sa labas na unnecessary. To the point na may mga Kristiyano na naghahanap ng verse sa Bible na ang pet ay pupunta sa langit. May mga ganyan ng kaseryoso. Nung una, akala ko ano lang eh, parang pasosyal-sosyal lang.
Ngayon, nagiging seryoso na yung sobrang pagsinta sa aso eh. Kaya, nung sabi ng tatay ko, bibili raw siya ng bagong Labrador. Nayayamot na ako eh. Kasi, ang dami ng aso sa bahay eh. May tayo dyan, may tayo dito, may ihi dyan, may ihi dito. Walang dyan, wala ka naman pakinabang yan eh. Sabi ko, kung nag-alaga ka na lang ng manok, makakain mo pa. O baboy, makakain mo eh. Pero yung ganyan, laging pa-cute, di ba? Pero ano nagiging resulta niya sa mga Kristiyano ngayon? Ayaw na mag-anak, ayaw ng, di ba? Dahil may aso naman sila, tapos titipirin yung sarili para makabili ng mga pangangailangan ng aso. Hindi mo maintindihan. Ikalima ay pride. Minsan ayaw nating tumanggap ng correction dahil iniisip nating tama agad ang paraan natin. Anong sabi ng Romans 12:15? Proverbs 12:15. The way of a fool is right in his own eyes, but a wise man listens to an advice. Wala namang masama na magpapayo, di ba? Dahil alam naman natin na hindi natin monopolya ang lahat ng karunungan. So, syempre, matututo tayo mula sa ibang tao. Hindi, may mga pastor na kaharap nila, mekaniko, mas magaling pa sila sa mekaniko eh. Di ba? Ang dal-dal-dal-dal eh. Kaharap nila, magaling sa nagnonotaryo, mas magaling pa doon sa nagnonotaryo. Hindi, alam ko yan kasi may miyembro ako na may ganyang lupa. Ganito lang ginawa namin, ganyan. Para tong, anong tawag doon? Yung sobrang parang istapador. Walang dyan, pastor ka lang eh. Hindi ko nilalang, ang ibig sabihin, ang expertise mo ay sa pag-aaral ng Bible. Oo, sinasabi ng maraming pastor, ang pastor daw ay jack of all trades, master of none. Kasi nga, dahil ang mga miyembro mo, may engineer, dapat may alam ka sa lahat ng mga yon. Pero, huwag mo may pa-obvious na, may ganun eh, di ba? Kung alba, ako, nasa call center. Tapos, yung kausap ko, hindi naman nasa call center. Pero nagsasalita tungkol sa kultura ng call center, ma-awkwardan ako sa'yo. At madali kong malalaman kapag kayong sinasabi mo ay talagang kaalaman mo o narinig mo lang sa iba. Kaya huwag tayong magpanggap. Pag hindi mo alam ang isang bagay, makinig ka sa may alam. At matuto ka. Hindi mo kailangan pagpilitan na lagi kang may alam sa isang bagay. Di ba ganyan ang mga nagtatanong sa mga conferences ng mga pastor, ng mga ugok, di ba? Lalo nilang ipinalalantad na wala silang kaalam-alam. Magtatanong lang, magyayabang pa. Yan ang sinasabi ko, hindi flexible yung ganon. Full! Hindi ko sabi yan ha, sabi yan ng Proverbs 12:15. Na? The way of a fool. Kaya ano ka po, pastor? Full ka po. Full. Di ba? Ika-anim ay unnecessary legalism. Ang legalism, sa isang mahalagang theological sense, ay ang pagtrato sa human rules o kaya sariling works na para bang yun ang batayan ng righteousness. Yan ang legalism. Kaya kunyari, ako nagpopolo, hindi ka nagpolo sa loob ng church, tapos sabihin ko sa'yo, makasalanan ka, yon legalism yon. Kasi gusto mong maging kagaya mo sa kung ano ang preferences mo, ang ibang tao. Na para bang hindi tayo tanggapin ng Diyos dahil hindi tayo mahusay. Tapos siya mas mahusay. Or holier than thou. Tayo ay tinatanggap ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi dahil sa may mentor tayong ganito, o hindi dahil sa nasa ganito tayong church. Kasabay nito, hindi rin dapat gawing excuse ang Christian liberty para naman magkasala. Anong sinasabi sa atin tuwing tayo ay ibabautismuhan? Yung Romans 6. Tayo ba ay bibigyan nito para tayo ay lalong magkasala? No, God forbid. Kaya bilang paghahalimbawa, isipin natin ang isang Christian servant na pinaghandaan niyang mabuti ang isang gagawin niyang ministry. Ayan. Siguro na magpipreach siya sa isang church. Kompleto na yung lesson niya, nakasulat sa magandang notebook o kaya nakaprint. Handa na ang schedule, na-plansya niya ang kanyang mga damit, maayos ang plano niya, pero biglang hindi dumating yung mga taong tuturuan niya. Di ba? Para bang naglilid ka ng Bible study, walang umattend, di ba? So, nangyayari yan. Biglang hindi dumating ang mga taong tuturuan mo. O kaya, nagbago ang venue. O kaya, yung mic biglang di gumana.
Ganun yung mga nakakabwisit, di ba? Yung hindi gumagana yung mic, tapos nakatingin yung mga tao. So, biglang may equipment issue. Ano pa? Na-move on yung schedule o tuluyang nakansela ang ministry na yon. Ang isang rigid response ay, wala na, nasira ng lahat. Sira na yung araw ko. Pinaghirapan ko pa naman tong mga to, tas ganito lang. Tas maninisi, ganyan. Pero ang flexible response ay ganito. Panginoon, ikaw ang soberano, nagbago ang plano ko, pero hindi nagbago ang iyong purpose. Paano po ako magiging matapat sa bagong circumstance na ipinagkaloob mo sa akin ngayon? So ang response, ano po ang magagawa ko para makapaglingkod pa rin? Kaya hindi ibig sabihin ng flexibility na hindi tayo naghahanda. Ang flexible na Christian ay maaaring maging very prepared. Ang kaibahan ay hindi niya ginagawang absolute ang kanyang plano. Dahil nagtitiwala siya sa providence ng Diyos na nakapatong sa kanyang mga plano. Ganun ang Kristiyano. Isipin natin si Pablo sa prison. Ang imprisonment ay hindi niya ginustong ministry. Di ba? Wala siyang ganung plano. Pero sinabi sa Philippians 1:12-14 na ang kanyang imprisonment ay instrumento upang lalong mag-advance ang gospel. Kaya ang mukhang disruption sa pananaw ng mga tao ay maaari palang ministry opportunity para sa sovereign plan ng Diyos. Minsan, hindi binabago ng Diyos ang circumstance dahil nais niyang gamitin mismo ang circumstance. Yan. Kaya, ano ang mga dapat nating matutuhan? Una, kapag nagbago ang plano, mga kapatid, manalangin muna bago magalit. Huwag muna tayo maging reactive. Manalangin muna. Sabi nga ni Governor Remulla, di ba? Yung tungkol dun sa yung parang basketball muna bago droga, di ba? Okay? Rebelya pala. So, pagdating sa Kristiyano, manalangin kapag may nagbago bago mag-react. Sa halip na agad itanong, bakit nangyayari to sa akin? Ang itanong natin, paano po ako magiging tapat sa sitwasyong ito, Panginoon? Ikalawa, isuko natin yung mga personal preferences natin. Para makatulong sa ibang tao. Ayan. Marami tayong mga verse na binigay diyan. Tandaan natin na ituring natin ang iba na more significant kaysa sa sarili natin. Huwag natin tingnan ang own interest, kundi ang interest ng iba. Doon tayo maging masaya. Ikatlo, always ready na makinig, matuto, at tumanggap ng correction. Ang teachable na Kristiyano, hindi dapat siya na-threatened kapag may nakikilala siya na mas magaling sa kanya. Di ba? So, syempre merong ganun. Tanggapin mo ang katotohanan na may mas magaling sa'yo. At kapag na-encounter mo yung taong yon, sumipsip ka sa kanya. Di ba? Hindi ibig sabihin na lagi kang bumuntot. Ibig sabihin, i-absorb mo ang pwede mong i-absorb sa kanya. Yan ang pag-a-adjust na gagawin mo. Di ba napapansin ang flexibility ng mga pastor sa pastors conference? Pwedeng sabihin ng mga pastor, ba't ako makikinig sa kapwa ko pastor? Pero ba't sila nandun? Kasi alam nila, yung nagsasalita, makikinabang sila. Yan. Meron kasi mga pastor, hindi umaattend dyan, basta hindi siya yung in-invite na speaker. Di ba? Basta hindi in-invite na speaker, hindi pumapunta. Pero pag in-invite siya, nandun siya. Di ba? So, anong pinapakita nun? Siya lang may alam. Hindi ko na kailangan makaalam pa ng iba. Napakamali nun. Di ba? So, ikalima, bago nating sabihin, ganito na kasi ang ginagawa natin noon pa. Diba? Itanong natin, inutos ba talaga ng scripture tong nakasanayan natin? At huli, alalahanin ang providence ng Diyos ay mas dakila kaysa sa ating mga pagpaplano. Ano sabi ng Proverbs 16:9? The heart of man plans his way, but the Lord establishes his people.
Kaya sa pagtatapos, mga kapatid, pagsamasamahin natin ang lahat. Ang flexibility ay mahalagang Christian character dahil ang buhay Kristiyano ay hindi fixed. Laging may mga ups and down. Kaya dapat matuto tayong bumagay ayon sa sitwasyon nang hindi natin sinusuko ang katotohanan ng Ebanghelyo. Laging tatandaan na tayo ay na kay Kristo na at hindi na mababago ang ating pagka-destined sa karyan ng, ito na yung karyan ng Diyos, sa eternity kasama ang Diyos. Iniligtas tayo sa pamagitan ng biyaya, tinawag tayo upang ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa, kaya dapat tayong handang magsuko ng preferences kapag makakatulong ito sa iba at kung makapagpapasulong ng Ebanghelyo. Ngayon, pag na-realize mo na ikaw yung nakabalandra dyan, kaya hindi sumusulong yung Ebanghelyo, itanggal mo yung sarili mo, di ba? Yun yung dapat mong gawin. So kapag na-realize natin, ako yata yung balandra dito, so tanggalin mo yung sarili mo. Ngayon, kapag tinanggal mo yung sarili mo, wala pa rin nangyayari, ay hindi ako. So, ngayon, move forward ka uli at gawin mo ang nararapat. Tandaan natin mga kapatid, may dalawang panig ang biblical flexibility. Sa isang panig, maluwag ang kamay natin sa mga personal preferences. Sa kabilang panig, mahigpit pagkatotohanan ng salita ng Diyos ang pinag-uusapan. Kaya, tandaan natin, si Pablo, he became all things for the sake of the gospel. Sana ma-mirror natin ito. Kaya muli ko ibabalik sa inyo yung central teaching natin. Ang mature na Kristiyano, marunong sumuko sa kanyang personal preferences nang hindi isinusuko ang katotohanan ng Diyos upang makapaglingkod sa iba at maisulong ang Ebanghelyo. Maging flexible tayo sa methods, maging patient sa mga preferences, ngunit maging immovable sa biblical truth. At kapag binago ng Diyos ang circumstances natin, tandaan natin, maaring magbago ang plano natin, pero hindi naman nagbabago ang decree ng Diyos. Naway gawin tayo ng Panginoon ng mga Kristiyano na matatag sa katotohanan, pero mapagpakumbaba sa espiritu, natuturuan ng mga puso, nakokontento sa probidensiya ng Diyos, at nakikibagay sa paglilingkod. Upang tulad ni Pablo ay masasabi rin natin, I do it all for the sake of the gospel. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami dahil kung mayroon mang perfect example ng pagiging flexible, ito ay nang lumakad ang Panginoong Jesucristo sa lupa at nakita namin ang kanyang perpektong pamumuhay. Pamumuhay na nakisalo sa mga makasalanan, ngunit hindi naging masuwayin sa nais mo. Sinunod niya ng perpekto ang lahat ng iyong pinagagawa. Actively at passively, ginawa niya para sa iyo, alang-alang po sa aming mga pagkukulang at kasalanan na matabunan ng kanyang katwiran ang aming hindi pagiging matuwid. Hindi kami flexible, O Diyos, lalo na nung kami ay hindi pa mananampalataya. Kami ay matigas sa paggawa ng kasalanan. Ngunit ang Panginoong Jesucristo, hindi naman niya nararapat gawin ang kanyang ginawa. Hindi naman siya answerable sa amin. Ngunit pinakita niyang maging flexible nang siya ay nagpakababa, nagkatawang tao, nakaranas ng panghihiya, at ang pinaka matinding parusa na may papataw sa isang makasalanan. Lahat ng yan ay ginawa niya para po sa iyong kalooban at para po sa ikaliligtas namin. Kaya kung nagawa ni Kristo na maging flexible para ang mensahe ng Ebanghelyo ay makarating sa iba't ibang uri ng mga tao, na sa kabila nun ay hindi niya binago o tinone down ang katotohanan, sana ma-mirror din po namin ang ganitong wangis ng Panginoong Jesucristo. Hindi namin kailangan laging pakitang kami mabait sa mga tao para lang maging accommodating. Sometimes the tone of the gospel will offend people.
But so be it, Panginoon. As long as na-exhaust namin ang lahat ng methods or approaches na pwede po namin gawin para po iligtas ang isang tao. But at the end of the day, we plan, but it is your will that will withstand. Kaya, nawa matutunan po namin ng dalawang distinction na yan. Pwede kami mag-prepare, but we prepare with an open hand. Dahil kapag hindi po ito ang inyong plano, handa po kami na magpatianod sa kung ano po ang gusto nyong gawin namin. Nagplano sila Pablo sa kung saang ruta sila pupunta para sa susunod na missionary journey, pero ang banal na Espiritu mo, O Diyos, ang nasunod sa kung saan sila pupunta. At hindi po sila nabigo. At sa naging missionary journey nila, walang naiwanang syudad na walang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Sana maging ganyan din po kami, Panginoon. Kahit saan nyo kami bitbitin, kahit magpalit-kapalit kami ng trabaho, ng tahanan, makaiwang kami ng marka sa mga tao ng pananampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tawarin niyo po kami sa mga pagkukulang po namin, sa mga pagiging matigas po namin, sa mga pride namin, o sa mga personal preferences namin, at kung minsan ay nilalabo na nito ang mensahe ng Ebanghelyo. Alisin niyo po sa amin ang mga ito at makapag-focus po kami sa isang layunin na gawin ng lahat alang-alang sa ikasusulong ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Ama. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. One or two question? Bago po tayo mag-break? Or addition? Father Anthony. Compromise or accommodation mo. Kasi yung first na usually nagagamit din yung gagawin mo all things for people. Yung pag-halimbawa gusto niya ma-address siya ang yung gender preference. Evangelism yung natin. Pero gusto niya address mas na hindi mo siya address sa gano'n. Masabi ng ibang mga ang defense is this. Pag nagpa-compromise na nangyari, ina-address niya. Kasi nga pag hindi mo siya in-address, hindi na ako makikinig. So, ano ba tayo sa yung ba compromise o Thank you po for that very good question. Ang pag-ebanghelyo ay two-way communication. Hindi lang naman yan salita lang ng salita yung nag-ebanghelyo at makikinig lang na makikinig. Kapag sa umpisa pa lang, ay nagsiset na yung kakausapin mo ng isang standard na taliwas sa katotohanan. Di ba yun yung sinasabi natin na immovable tayo pagdating sa bagay na yon. So kung sabihin niya na mag-usap tayo halimbawa sa isang coffee shop na preferred niya, pwede tayong pumunta doon. Hanggang sa gano'n ang ating mga flexibility. Pero yung pasunurin nila tayo sa gusto nila na alam nating hindi yon ang fact according to the Bible, magiging immovable tayo. So, paano pa rin tayo magiging flexible sa sitwasyon na yon? Sabihin mo na marami namang way to address you. So, I can address you sa kung ano bang profession mo. Kunyari, doktor ka, tawagin na lang kitang doktor. Kasi kung tatawagin kitang hihi o mister, nagagalit ka, di ba? So, kung pwede naman nating tawagin sa kung anong profession niya or tawagin natin siya sa first name niya para hindi siya ma-open at para maging open pa rin yung gospel na pakinggan niya, pwede yon. Pero yung sabihin niya, tawagin mo akong ma'am kasi yun ang gusto ko, pero hindi naman siya ma'am, di ba? Sorry po, pero hindi ko yun magagawa. Because it is my conviction that I will call a person he or Mr. kung ikaw ay biological na lalaki. So, pwede mong paliwanag yon. So, hindi mo kinompromise yung truth na yon, pero ginamit mo ang wisdom mo to address that person na pwede rin naman. Di ba? Na hindi mo sinusuko yung katotohanan ng salita ng Diyos. So, pwede yon. Pwede tayong maging very honest. Kasi meron ng mga Kristiyano na talagang, base ng babae, talagang pang-insulto yung dating eh. Di ba? Mama! Di ba?
So, pangit naman yon, di ba? So, para lang may pakita mo na Kristiyano ka, against ka doon, ganun yung way mo, I believe na disrespect naman yon. So, ngayon, kung nilapitan ka, sabi mo, ay, ah, sir, na ganun mo, walang problema. Kasi, yun yung alam mo na dapat mong itawag sa kanya. Ngayon, pag kinausap ka, ayoko tawagin mo ako ng ganyan. Then sabi mo, can I address you or uh, can I address you using your first name? Yun. Ganon. So, para lang hindi maging ano, tapos usap kayo, ganyan. Pero yung pasusunurin ka niya, na ang to the point na isusuko mo yung truth, yun ang hindi natin gagawin. Ayan. Father More. May follow-up question lang ako. Paano kapag ka-against na sa may authority na, halimbawa sa school, nila sister din, meron yung teacher doon na parang trans na. So, gusto niya ano siya, tawagin siyang ma'am, pero lalaki siya, Ma'am Lester or Miss Lester. Ganun din sa opisina, halimbawa, ang tawag ko doon talaga doon sa isang paklado, talagang cross-dresser na siya, tinatawag ko siya sa pangalan. Pero minsan, may isang lalaki doon, may isang babae doon, tinawag siyang sir. So, nagalit yung bakla, yung lalaki na yun. Tapos nasumbong sa HR, tapos yung masama, yung nagsalita. Paano ka mag-ganon? Against na sa authority mo. Kumbaga ay may authority na kinakalaban ka na, hindi na dun sa mismong tao. Parang kinakampihan ka yung gano'n. Anong dapat gawin ng siya? Thank you, Brother Mori. So, yung conflict na yan ay very, very realistic. Especially sa mga setting namin na nasa BPO dahil marami dyan ng mga transgender. So, never naman ako naka-experience ng pumunta sa HR level yung ano. So, ang ginagawa ko is, uso kasi sa amin sa call center na kung ano yung title niya, yun ang tawag mo. So, halimbawa, kung siya ay operations manager, tinatawag namin OM. Kaya, hindi na namin kailangan banggitin yung pronoun na he or she. Kasi alam nga na magkakaroon ng problema dyan. Kung based na based siya ng lalaki, tapos, kaya mo, sir! Parang yung janitress sa amin, tomboy na tomboy yung itsura. May sibok, tapos ganun-ganon. Tapos, pagka nagbibigay ng alcohol, sabi ko lang, salamat te ha. So, hindi mo siya makareklamo sa akin dahil syempre nasa mababa siyang kalagayan. Pero feeling ko kapag mataas yun sa akin, magreklamo yun. So yung mga gano'n, wala akong problema kasi tinatawag ko ng gano'n. Pero yung mga superior ko, na alam ko meron silang gustong paraan ng pag-address sa kanila, at kapag ka talagang makokompromiso na ako, sinasabi ko na hindi po yan ang conviction ko. So as much as I want to be respectful, pero I cannot call you sa gusto mo pong itawag ko sa'yo. So ano pa yung pwede kong itawag sa'yo na hindi ako mako-compromise? Sige, tawag mo na akong OM. Yeah. Ganun ang ginagawa ko. OM, o kaya DM, marami eh. SOM, SOD, TL, mga ganun. So ganun na lang tinatawag. Ngayon kapag ka first name, edi first name mo. Meron naman na nagkakaroon sila ng palayaw na pambabae, pero lalaki sila. Pero dahil ikaw na nagbigay sa sarili mo, no, at ang pangalan, pwede naman babae, pwede rin panlalaki, tinatawag ko sa gano'n. Pero ikaw ang hindi ko kayang gawin ay tawagin kang he kapag ikaw ay she. Or tawagin kang she kapag ikaw ay he. So malinaw naman yung conviction ko sa gating sa ganyang bagay. There was a time na nagkaroon ako ng TL na talagang ang tawag sa kanya, Madam. Pero talagang lalaking-lalaki, balbas, parang si Jesus ng mga Katoliko. So ganun yung itsura niya. Tapos, dahil Madam yung tawag sa kanya, kinausap ko lang siya isang beses. Tatawagan kitang Madam kasi yun yung tawag sa'yo ng lahat. Pero hindi dahil sa'yo yung tingin ko sa'yo. Yun, kaya in-address ko siya ng ganun. So may mga Kristiyano magagalit sa akin dahil doon, pero I set the expectation na kasi yun yung pag-address na sa'yo, so I will call you that. But not with the thinking na nakikiayon ako na yun ang dapat tawag sa'yo. Pangalan pa naman niya, Armando. Armando. Tapos, ano siya, para siyang drag queen. Usok-usok sa BPO yung mga ganyan eh. Hindi yan mababago in one sitting. So yun yung flexibility na in-apply ko pagdating doon. So minsan meron pa kaming mga exam
quiz about sa gender equality, syempre di mo pwedeng ibagsak yon. Wala ka ng trabaho. So, ang ginagawa ko is, nagpipray ako na ang isasagot ko dito, hindi yun yung alam ko na ano. Pero dahil alam ko na mamamali ako kapag sinagot ko yon, inaano ko yung sagot ayon dun sa kung ano yung nasa ano nila, nasa course nila or what. So, ganun. So, I believe meron akong kakilalang pastor na ganun din eh. Paano daw kapag yung exam is hindi naman yun yung paniniwala natin. Eh, dahil exam yan, ang goal mo ay pumasa dyan, sagutan mo ayon sa kung ano yung sinabi sa'yo. Pero hindi yun yung conviction mo. Kaya pwede mong i-explain na, ito po yung sagot ko, pero hindi po ako naniniwala dyan. So, ayun. Kasi, syempre, anong gagawin mo? Magmamatigas ka sa ganon. Tapos wala kang trabaho. Wala ka ng trabaho. Tapos, yung mga hinanap mo trabaho, ganun uli yung gagawin sa'yo. Wala ka talaga ng trabaho. Tapos, galit na sa yung mga anak mo, galit na sa yung pamilya mo kasi wala ka na may pakain sa kanila. So, false balance na yon for me. Kapag mananatili kang matigas sa bagay na yon at hindi ka marunong maging flexible. So, sabi ko nga, maraming paraan na hindi mo isusuko yung message, pero yung pamamaraan mo, pwede mong i-adjust for the sake of the gospel. Tapos ialis na pa yung sarili mo, di wala na lalong makakapagsalita ng gospel sa kanila. So yun yung sinasabi ko, na ang mahalaga, nandito ako, may boses ako, makakapagsalita ako, makaka-impluwensya ako. Yun ang dapat nating isaalang-alang. Hindi yung abruptly ay ipipilit natin kung ano yung nais talaga natin sa isang bagay o situation. Wala na? Sister Krista. So, hindi na siya mapapall into hypocrisy. Kasi, isa na namang mistake na we're being flexible even outside Hindi, ang hypocrisy ay nag-aangking kang may kabanalan, pero hindi yun ang conviction mo at hindi yun ang talagang ginagawa mo in private. Ito kasi professional level yung pinag-uusapan natin. So kung requirement yan ng isang organization na kinabibilangan mo, syempre kailangan mong mag-adjust sa bagay na yon. So hindi yung pagiging hypocrite. Pero nililinaw mo na hindi ako sumasang-ayon dito. Parang yung mga congressman na nag-yes dun sa impeachment ni Sara Duterte. Pagkatapos magpe-press con, napilitan lang po kami, hindi talaga yan ang gusto ko. Parang gano'n. Kasi sabi po nila, hindi ako bibigyan ng budget dun sa probinsya ko kapag hindi ako bumoto. Yun. So at least malinaw. Hindi mo ginutom yung probinsya mo, pero sinabi mo rin na hindi ka sang-ayon doon. Kasi pinressure ka ng nasa taas. Ganun yun. Ganun din sa professional level. Alright? Question? Lana? Next week po ulit para sa susunod po natin na topic.